Alam niyo ba, ang trauma sa relasyon, lalo na kapag may cheating issue, hindi basta nawawala kahit tapos na ang problema. Sa psychology, may tawag dito, relational trauma. Kapag nasira ang tiwala, ang utak ay naglalagay ng alert system para protektahan ka sa muling sakit. Kaya, kahit simpleng chat lang, kahit walang mali siya, pwedeng mag-trigger ng selos, kaba at hinala. Hindi dahil masama ang asawa, kundi dahil may sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Ayon sa neuroscience studies, kapag may betrayal trauma, mas nagiging active ang amygdala, ang bahagi ng utak na nagbabantay sa panganib. Kaya ang isip ay laging nagtatanong, ligtas pa ba ako? Kailangan ko bang magbantay? Importante itong maintindihan. Ang selos na galing sa trauma ay hindi kahinaan. Ito ay takot na masaktan ulit. At ang paghilom ay hindi nangyayari sa tahimik na pag-iipon ng duda, kundi sa mahinahon, tapat at paulit-ulit na pag-uusap. At para sa lalaki, malaki ang papel mo sa paggaling ng asawa mo. Ayon sa relationship research, ang tiwala ay hindi ibinabalik sa salita, kundi sa consistent na kilos. Ibig sabihin, transparency, hindi pagtatago. Huwag nang galawin ang dating sugat. Iwasang maulit ang ikinasakit ng kalooban. Assurance, hindi pagtatanggol o pagiging defensive. Empathy, hindi pangmamaliit ng nararamdaman. Kapag sinabi ng asawa mo, hindi ako komportable, ang sagot ay hindi, wala naman akong ginagawang masama, kundi, naintindihan ko kung bakit ka nasasaktan. Tutulungan kitang gumaan ulit. Tandaan, ang sugat na may dahilan ay hindi ginagamot ng logic, kundi ng malasakit at panahon. At ang tunay na pag-ibig ay hindi lang ang pag-iwas sa mali, kundi aktibong pagbibigay ng kapayapaan at assurance sa puso ng asawa.